Ito ang kwentong kasaysayan na mapapanood at masasaksihan natin ngayon sa ating video. Ang ika-4 na Pangulo ng Pilipinas ay si Sergio Osmeña. Siya ay naging Pangulo mula 1944 hanggang 1946. Si Osmeña ay ipinanganak noong Setyembre 1978 sa Cebu. Isa siya sa mga pangunahing lider ng Pilipinas sa panahon ng kolonyalismong Amerikano at sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa ilalim ng pamumuno ni Osmeña, nangyari ang muling pagsilang ng Republika ng Pilipinas matapos ang digmaan. Siya ang naging Pangulo nang ibalik ang pamahalaan pagkatapos ng pagsakop ng mga Hapones at noong panahon ng kanyang administrasyon, muling binuo ang bansa mula sa mga pinsala ng digmaan. Si Sergio Osmeña ay may malaking papel sa kasaysayan ng Pilipinas, lalo na sa mga kaganapan na may kinalaman sa digmaan. Noong 1944, nang pumanaw si Pangulong Quezon, si Osmeña ang naging Pangulo ng Pilipinas sa ilalim ng gobyernong lumikas. Pagkatapos ng digmaang pandaigdig, siya rin ang naging lider ng gobyernong Pilipinas sa ilalim ng pagtatapos ng digmaan. Pagkatapos ng digmaan at pagkatalo ng mga Hapones, si Osmeña ang nanguna sa muling pagtatayo ng Pilipinas bilang isang malaya at independyenteng bansa. Noong Hulyo 4, 1946, ang Pilipinas ay opisyal na nakamit ang kalayaan mula sa mga Amerikano at si Osmeña ang naging unang Pangulo ng bagong republika. Noong 1946, tumakbo siya bilang Pangulo sa halalan, ngunit natalo siya kay Manuel Roxas na naging unang Pangulo ng Malayang Republika ng Pilipinas. Bagamat natalo sa eleksyon, nanatili si Osmeña bilang isang mahalagang tauhan sa politika ng bansa. Si Sergio Osmeña ay kilala rin sa kanyang mahusay na pagpaplano at pagiging mapagkumbaba. Siya ay nakikita bilang isang bayani sa bansa dahil sa kanyang mga naging kontribusyon sa kalayaan ng Pilipinas at sa kanyang hindi matitinag na dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Sa kabila ng mga pagsubok, iniwan ni Osmeña ang isang malalim na pamana sa larangan ng pampulitika at pambansang kasaysayan. Laging tandaan mga kahistoryador, huwag limutin ang ugat ng ating pagkatao, ang kasaysayan ang ating pundasyon. Ang kwentong kasaysayan ng lahat ay kasama ka sa bawat kabanata.